Sa paggunita ng Iglesia ni Cristo sa ika-140 taon ng kapanganakan ng kapatid na Felix Y. Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw ay alalahanin natin ang naging bahagi niya sa pagtatayo ng mga konkreto at dakilang gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Noon pa man ay kamangha-manghana ang vision ng sugo. Bagamat sa pasimula ng iglesia ay kaunti pa lang ang bilang ng mga kaanib, ay naipatayo na ang magaganda at malalaking gusaling sambahan. Sino ang mag-aakala na mula sa matatalahib na kapatagan o kabundukan man, noong mga taon ng dekada 40 hanggang dekada 70, ay titindig ang kakaibang arkitekturang sadyang panukala ng sugo? Samahan ninyo kaming balikan at bisitahin ang ilan pa sa mga dakilang gusaling sambahan na naipatayo sa panahon ng kapatid na Felix Y. Manalo, At alamin ang kaganasan ng mga kapatid na minsan ay nakadaupang palad ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. ang lahat dito sa Iglesia ni Cristo Chronicles. Taong 1918, habang ipinapangaral ang Iglesia ni Cristo sa Maynila at sa paligid nito, ay nakita ng kapatid na Felix Y. Manalo ang pangangailangan sa pagtatayo ng mga istruktura na magiging sambahan ng mga kapatid. Dahil dito ay naitayo ang unang kapilya sa Tondo, Maynila, yari sa sawali at mga materyales na gawa sa kawayan. Habang dumarami ang mga kaanib, ay di na ito sumasapat sa bilang ng mga mananamba. Noong dekada 30, nagpasya ang kapatid na Felix Manalo na magtayo ng mga sambahan na katamtaman ng laki, gawa sa mas matibay na materyales gaya ng kahoy at yero. Mula rito ay tumindig ang mga semi-concrete na bahay-sambahan na ginamit bago sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang kapilya ng Punta Santa Ana ay isang klasikong halimbawa ng ganitong uri ng istruktura na naitalaga sa Panginoong Diyos noong 1937. Ang ikalawang digmaang pangdaigdig, ang isa sa pinakamadidilim na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang sentro ng trahedyang ito ay ang kabisera ng bansa, ang Maynila. Ang digmaan na natapos noong March 1945 ay nag-iwan ng malalim na sugat. Ang lungsod ay kailangang bumangon mula sa halos kabuang pagkawasak. Taong 1948, habang bumabangon pa lang ang bansa sa pagkawasak mula sa digmaan, ay nagpasya ang kapatid na Felix Y. Manalo na panahon na para magtayo ng mga konkreto at permanenteng gusaling sambahan ang Iglesia ni Cristo. Bilang panimula, kinumisyon ng sugo ang serbisyo ng isang tanyag na arkitekto noon, si Architect Rufino Antonio Sr. na siya ring gumuhit ng floor plan ng Araneta Coliseum, ang entertainment center noon ng Quezon City, upang iguhit ang neo-Gothic na disenyo ng unang konkretong gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo na itinayo sa Kalye Washington, ngayon ay Kalye A. Maceda, Sampaloc, Maynila. Noong kami sumasamba, ang pinagdadausan ng pagsamba ay yung bahay ni kapatid na Swerte. Dito rin sa Daang Maceda yon. At saka kami ay kukunti lang noon. Mahigit lang, alam ko mahigit lang kami 30 habang kami sumasamba doon sa bahay ng kapatid. Ito naman ang KMP, Kapisanang Maligayang Pagtatagumpay ng lokal ng Washington. Ayun ako. Nung panahong unang natatag ito, pagkat wala kaming koro, nasa wing lang ng babae ang mga awit. Ang aking kabiyak, ang siyang mga awit dito, ayun. Nagsimula po ito noon pong 1946. Makita po na siksikan na yung mga kapatid na sumasamba. Kaya doon po,
ay pinagtibay ng kapatid na Felix Y. Manalo na mabili po ang isang sukat ng lupa na nandito po sa Baseda. Nang sumunod na taon, ay sinimulan po ang konstruksyon dito ng isang konkretong gusaling sambakan ng Iglesia ni Cristo. Itinalaga sa ating pong Panginoong Diyos noong pong October 31, 1939. Ang kinararangal kong sabihin na ito ang unang konkretong kapilya ng iglesia. Nangangasiwa dito sa lokal gaya nga nung ihandog. Ngayon ang nalaman ko mula sa sugo, yung pagtatapat sa tungkulin, yun ay dapat na makamit ng bawat isang kapatid sa iglesia. Matapos maitalaga sa Diyos ang malakastilyong gusaling sambahan ng lokal ng Washington sa Maynila, ay naging hudyat na ito para sa pagtatayo ng mas marami pang konkreto at magagandang mga gusaling sambahan. Lalo pa pong dumami ang mga kapatid sa dako pong ito. Noong 2009, ito po ay pinalakihan sa 904 seating capacity. Ito po ay muling inihandog sa ating Panginoong Diyos noon pong July 16, 2010, sa pagsambang pinangasiwaan mismo ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Mahalaga po ito sa aming mga kabataan na balikan po ang kasaysayan ng sugo ng Diyos para po maalala po namin ang mga sakit niya sa buong iglesia. Ang pinakamahalagang fulfillment po kasi ay magampanan ko po ang tungkulin ko, magbigay puri at sumamba sa ating Panginoong Diyos. Maraming mga pag-uusig mula noon hanggang sa kasalukuyan. Napakabuti ng mga namamahala kung gaano tayo kamahal para madala sa ating kaligtasan. Makalipas ang 4 na taon, noong 1952, ay bumangon ang isa pang kahanga-hangang istruktura. Ito ang ipinatayong gusaling sambahan na bahagi ng Central Office Complex noon dito sa Riverside, San Juan, Rizal, na kilala ngayon bilang lokal ng F. Manalo, San Juan, Metro Manila. Dekalidad ang kinomisyon niyang mga arkitekto, kagaya ni na Architect Juan Nakpil, ang kinikilalang Dean of Filipino Architects, at Architect Carlos Viola, tanyag sa pagdidisenyo at pagtatayo ng mga istruktura ng Iglesia ni Cristo. Nagtulungan sina Architect Juan Nakpil at Architect Carlos Viola sa pagpaplano at pagdisenyo ng F. Manalo Complex. Napangunahin dito ang gusaling sambahan na fully air-conditioned at may seating capacity na 1,200. Ito ay itinalaga sa Panginoong Diyos noong March 17, 1952. Kasabay din na naipatayo ang tanggapang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo noon sa Riverside, San Juan, kung saan patuloy na sentralisadong napangasiwaan ng kapatid na Felix Y. Manalo ang Iglesia ni Cristo. Simula nang ako'y matutong bumasa, mga awit na ako sa pagsamba ng kabataan. Hindi po nagkaroon ng pagkakataon sa buhay ko na nawala ako sa tungkulin. Tuloy-tuloy po ang pagtupad. Napakalaking karangalan po na maipagmalaki natin ang pananatili ng kaayusan bahay-sambahang ito na personal na pinangasiwaan ng kapatid na Felix Manalo ang pagpapatayo ng gusaling sambahan sa pamamagitan ng kusang handog na tinutupad ng lahat ng mga kapatid. Ako po, maging ang aking buong sambahayan, ay nangangako sa pamamahala, lalo higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos, na kami ay hindi bibitaw sa aming tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Dahil ito po ay bahagi na ng aming buhay. Hindi magiging makabuluhan ang aming buhay kung mawawala pa kami sa pagtupad ng aming tungkulin. Yung pagpasok sa iglesia, nadama ko na kasi ang pagmamahal ng sugo sa mga kapatid. Bagamat bago po ako sa iglesia, iba po ang aking pakiramdam. Nung magtuturo po ang kapatid na hindi kilabutan po na talaga pong ibang-iba ang dahil ako galing sa Katoliko pero hindi po ako nakaramdam ng ganun pakiramdam. 70th anniversary po ng iglesia na ako manumpa sa tungkuling pagka-diakonesa na pinakamahalaga po sa lahat. Ang tungkulin ko po. Lalong magpapatibay po sa pagka-iglesia ni Cristo sa aking tungkulin. Kaya
Talagang hanggang ako yung malakas, kaya. Talagang hindi po ako sa iglesia. Pati po ang aking mga anak, akong pinangangaralan ng ganun. Kilala bilang summer capital of the Philippines ang Baguio City. Ang Baguio ay hango sa salitang Ibaloy na Bag-iyo na ang ibig sabihin ay moss o lumot. Dahil na rin napapaligiran pa ng kagubatan ang Baguio. Nagsimulang tawaging Baguio City ang syudad noong September 9, 1909. Labis na naibigan ng mga dayuhang Amerikano ang lugar na ito dahil sa malamig nitong klima. Ang disenyo ng pagpapaganda sa Baguio City ay iginuhit ng urban planner at kilalang arkitekto sa Amerika na si Daniel H. Burnham. Kung kanino ipinangalan ang sikat na parkeng ito dito sa Baguio City, ang Burnham Park. Nagsimula po ang lokal po ng Baguio City po ng ang mga ilang kapatid po mula po sa Pangasinan ay pumunta po sa Atok, Benguet, sa wedge mining para po magtrabaho po doon bilang mga minero po. Doon po namalagi ang mga ilang kapatid na kung saan po ay doon din po nagsimula ang mga ilang pagsamba po nila sa minahan po na iyon po. Ang unang pagsamba po na isinagawa po dito sa Atok ay isinagawa lamang po sa isang silid na ipinahiram po noon ng minahan na kung saan doon nila isinagawa ang kanilang pagsamba. Pero dahil nga po sa nangyaring digmaan ay nasara po ang minahan po ng taong iyon. Nagsipagbalikan ang mga kapatid po sa kanila pong distrito sa Pangasinan at meron pong isang sambahayan na naiwan po dito sa Benguet po, ang pamilya po ng mga langit. Isumulat po sila sa namamahala na kung maaari ay magkaroon sila ng pagsamba po dito po sa Baguio City. Noon po ay agad po itong tinugon ng kapatid na Felix Manalo. Taong 1942 po ay ipinadala po nila ang kapatid na Cipriano Sandoval upang pangasiwaan ang pagsamba po ng pamilyang langit. Ang mga pagsamba ng mga kapatid ay isinagawa po sa sambahan po na matatagpuan sa Gisad Valley. Ang pag-uusig noon ay napakatindi. Binabato po yung kapilya ng mga nanguusig. Kada pagsambagan ang ginagawa nila. Medyo natatakot po kami noon. Pagamat maraming po mga uusig, pero matitibay po ang mga kapatid noon. Ano man pong mangyari, sumasamba po sila. Sa awa po ng Diyos, nakakatawid naman kami. Ito ang lumang sambahan, ang loob ng bahay noon. Light material lang na kahoy, tapos ang sahig ay lupa. At dahil na rin po sa paglago ng bilang ng mga kapatid dito po sa lokal ng Baguio City,
tinayuan po ng isang malaking gusaling sambahan ang lokal po ng Baguio. Natatandaan ko nung tinayo yung sambahan ng Baguio City, salukuyang dinodoktrinahan. Namamangha po dahil sa laki ng pinapatayong gusaling sambahan. Ang nagtalaga po ng bagong gusaling sambahan ng Baguio ay ang kapatid na Felix Y. Manalo po. Masayang-masaya po kami dahil maganda po yung sambahan. Nakakamangha dahil napakalaki. Sa isang batang kagaya ko noon, proud na proud kami na may maganda kaming sambahan. Ang hindi matatandaan ko, sa tagal-tagal nga na ang pinagdadausan ng pagsamba barong-barong. Meron ngayon ipagmamalaki ng mga kapatid. Kasi nung barong-barong pa lang, ang pag-uusig masyadong malala. Isang bagay din po yung gusaling sambahan ang nakaakit sa maraming tao na umalib sa Iglesia ni Cristo. Sa aking kabataan, maraming usig dahil nga noon kasi parang superior sila dahil sila katutubo. Meron silang mga kapangyarihan na yun ang paniniwala nila. Pero eventually, nung nakapag-aral na, nakaintindi na, alam na nila na ito ang totoong kaligtasan. Pag dumarating ang kapatid na Felix Y. Manalo po, sabik na sabik ang mga kapatid na makadaupang palad naman yung sugo. Ang mga pagpapayo nila sa iglesia, yung pagtalagahan ng paglilingkod, ito ang tamang daan para maligtas tayo. Nasa iglesia ang kaligtasan. Isa sa magagandang atraksyon sa Baguio City ang gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Itinayo sa Road sa Magsaysay Avenue, malayo pa lang ay agad nang matatanaw ang kagandahan at kakaibang arkitektura ng gusaling sambahan. Ito ay may 1,700 seating capacity at itinalaga sa Diyos noong December 6, 1956. Mula po pagkabata, naging mga awit na kami. Kami po ang unang children's choir dito sa Baguio. Buhay na po namin pag-awit. Pag tumutupad po ako, nararanasan ka pong kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Napapalakas po kami. Nung bandang alas 4, biglang lumindol. Yung paglindol niyang yun, takbuhan po kami, bumaba sa hagdan. Pagdating sa gitna ng karsada, tumba kami lahat dahil ang lakas eh. Tapos, yumanig ng ganon. Nakita ko yung mga anak ko na tumatakbo galing sa school, galing sa office. Doon sa akin lahat nagpunta. Nung nakarating kami doon, takbo kami lahat sa gusaling sambahan. Lahat kami sa Diyos, nandoon kami, sama-sama tayong mananalangin. Ano man ang mangyari, nandito tayo sa kapilya. Tuloy ang pagsamba namin, hindi kami lumiban ng pagsamba dahil maayos naman po yung kapilya. Walang anong kasiraan. Isa po sa mga natutunan ko po sa tinuro po ng mga lolo't lola ko po ay yung hindi pagbitaw sa tungkulin. Kahit anuman pong pagsubok ang maranasan, anuman pong mga suliranin, anumang mga kinakaharap sa sanlibutan ito, lalo na sa henerasyon ngayon na maraming mga bagabag, mga suliranin ng mga kabataan. Yun po ang itinuro sa amin na wag bibitaw sa tungkulin na sinumpaan.
wag na nga alis sa iglesia dahil sa dito mo makakamtan ang tunay na kaligtasan. Wala sa labas. Pag alis mo sa iglesia, wala ka ng pangako. Hanggang kunin po ng Panginoong Diyos ang aming buhay. Sasamba po kami hanggang wakas. Napakahalaga po ng mga ganitong paggunita natin sa kasaysayan po sapagkat ito po ay napakahalagang isalin sa mga susunod na henerasyon upang makita po ng mga susunod na kabataang Iglesia ni Cristo kung paano po natupad ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan at kung paano po pinapagtagumpay, iningatan po ng ating Panginoong Diyos ang kanyang bayan sa mga huling araw. Taong 1957, 3 gusaling sambahan ang naipatayo sa atas ng kapatid na Felix Y. Manalo. Ito ang mga gusaling sambahan ng Paco, Maynila, Tipas, Taguig, at Angeles City, Pampanga. Ang gusaling sambahan sa Angeles City ay ang unang konkretong edipisyo ng Iglesia ni Cristo sa gitnang Luzon na naipatayo sa panahon ng sugo. Mayroon itong seating capacity na 1,300. Noong 1959 ay 3 pang konkretong gusaling sambahan ang natapos. Kabilang dito ang mga gusaling sambahan sa Bacoor, Cavite, sa Orani, Bataan, at sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ang kabanatuan sa lalawigan ng Nueva Ecija ay naging ganap na lungsod noong June 15, 1950. Bagaman inilipat ang kabisera ng lalawigan sa Palayan City noong 1965, ang kabanatuan ay nananatiling pangunahing sentro ng komersyo, edukasyon at kalakalan dito sa Nueva Ecija. Nakarating ang pangangaral ng Iglesia ni Cristo sa Nueva Ecija sa bayan ng Peñaranda ng mga siwa ng kampanya o pamamahayag ng mga salita ng Diyos dito ang kapatid na Felix Y. Manalo noong 1917. Sa pasimula ay nagdanas ng maraming pagsubok ang mga kaanib, ngunit ang gawain ay nagpatuloy. Dumami ang mga lokal hanggang sa maitatag na bukod na distrito ang Nueva Ecija noong 1930. Nandito tayo ngayon sa lokal ng Cabanatuan City at pupuntahan natin ang District Chronicler para malaman at alamin ang kasaysayan ng paglago ng Iglesia ni Cristo dito sa distrito ng Cabanatuan, Nueva Ecija. Ito po ang kayarian ng lokal ng Cabanatuan nang ito po ay italaga ng sugo noon pong 1959. Kung mapapansin po natin, nang itayo po at minarapat na ipagawa ng kapatid na Felix Manalo ang ganito kalaking gusaling sambahan, ang kapaligiran po niya ay wala pang masyadong gusali. Dito po sa larawan na ito, anong aktibidad po yung kanilang isinagawa? Ayon po sa may-ari ng larawan, ito po ay kinuhanan pagkatapos pong isagawa ang isang debate sa bayan po ng Talavera. Saan pong lugar itong larawan na po ito? Ayon po sa mga nakakakilala sa mga nasa larawan, ito po ay kuha doon sa dating gusaling sambahan ng lokal ng Talavera. Ito pong ay nanay po ng isang masiglang may tungkulin sa lokal ng Talavera. Ano pong pangalan po ng mother po ninyo? Candida San Pedro Solitario. Ito lang po yung diakonesa siya. Tapos ito yung mga kapatid niya. Diakonesa din. Nung nakita ko nga po yung mga litrato na yun ng sugo, naipakita ko po sa mga anak ko, maski po dito sa mga kapatid dito na nakakatuwa kahit na hindi natin nakita yung sugo. Buhay na patutuo tayo dahil hanggang ngayon, napakalawak ng iglesia. Nang
panahon na yun ay ang iglesia ay maraming umuusig. Ang sabi po ng mga magulang namin, hindi kami dapat patalo dahil ang relihiyong kinaaniban ay totoo. Malaki pinagdaanan namin sa bahay kami samba. Sa bahay lang. Binabato pa. Nananalangin kami, umuugong ang bato sa bubungan. Sa nadatang ko po rito noong araw, yung kapilyang ito hindi pa konkreto at ang kapilya nito ay kahoy pa. Lahat po ng bintana niya butas-butas sa pamagitan ng bato, tirado siguro. Ang malaking pag-uusig po ay nanggaling sa mga tinatawag na hukbalahap na ginigipit nila ang ating mga kapatid. Nariyaang sinusunog ang mga dako ng pagsamba. May mga pagkakataon pa po na ang isang lokal, dahil sa sinunog ang kanilang gusaling sambahan, ay kinailangan nilang dumalo ng pagsamba sa pinakamalapit na lokal sa kanila. Sino ang mag-aakala na mula sa dating matalahib at mabatong lugar na ito ay babangon ang isang malaki at kahanga-hangang konkretong gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo dito sa Nueva Ecija? Nakita po ng kapatid na Felix Manalo ang malaking potensyal po ng paglago ng iglesia sa Nueva Ecija, kung kaya't minarapat po ng sugo na pagtayuan ng isang malaking gusaling sambahan para maihanda po sa mga malalaking pagtitipon sa hinaharap. Naalala niyo pa po ang sugo po? Abay, oo. Nung araw, nung ginagawa itong kapilya nato, lagi dito sugo tuwing Sabado. Dumadalaw ang sugo. Dumating po dito sugo. Nagpumukpok ko ng pako. Nakita po niyo isang matandang Diakonesa may hawak sandok. Nagtatakbo siya, pumunta, kapatid, ang laki-laki naman pinatatayo niyo sa amin. Alapat po kami 500 dito. Sabi yun ng sugo, humawak sa side mirror na gang ni Katyago. Sa ngayon, talagang malaki yan. Pero darating ang araw, maliit yan. Ngayon po, hindi na po nga mabilang yung lululan. Sa dami Kaya totoo po yung sinabi ng sugo. Noong May 3, 1949 ay binili ng iglesia ang 9,870 square meter na lupang ito dito sa Solweta Street, Cabanatuan City, Nueva Ecija sa halagang 11,612 piso. Noong 1956 ay pinagtibay ng pamamahala na mapagtayuan ng 3,500-seater na gusaling sambahan ang lokal ng Cabanatuan City. Noong February 22, 1959, matapos ang pagtatayo ng gusaling sambahang ito, ay itinalaga ito sa ating Panginoong Diyos ng kapatid na Felix Y. Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Masaya ka bago na yung kapilya. Maayos yung pagsamba, maganda pang kapilya. Hindi po nabigo ang pananaw na ito ng kapatid na Felix Manalo. Katunayan, sa mga ginagawang pagtitipon po ng mga may tungkulin pa lang, ay kulang na po at hindi po sapat ang laki ng lokal ng Cabanatuan City. Noong panahon na ang mga magulang ko ay buhay pa, tinuturuan nila kaming maging matatag sa paghawak ng tungkulin. Kaya pa po yung buhay namin dahil yung mga anak po namin, hindi sila lumaking nasa kalayawan dahil na po doon sa mga turo sa loob ng Iglesia ni Cristo ang pagpapahalaga bilang may tungkulin at anak ng Diyos.
sa Iglesia Kaligtasan. Kaya kami hindi umayos yan. Mga magulang ko, nangamatay na may iglesia, yan ang talagang sinindigan namin. Bakit mamamatay na kami siya, hindi ko mayakalit siya. Mamamatay na kami siya pagka-iglesia, hindi ko mayakalit. Yun lang talagang namin, nandiyan ang kaligtasan talaga. Ang pagsasalin po ng mga karanasan, paninindigan ng mga naunang kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi lamang makapagpapatotoo sa mga pangakong tinupad ng atin pong Panginoong Diyos, kundi ito po ay makapagpapatibay sa pananampalataya ng mga bagong henerasyon at yun ay nagsisilbing inspirasyon nila para sila man, gaya ng kanilang mga magulang, lolo at lola, ay makapanindigan sa kanilang pananampalataya at sila man ang makapagsasalin din sa mga susunod na henerasyon sa kanila. Dalawin natin ang Lucena City, ang kabisera ng lalawigan ng Quezon na kilala bilang Cocoa Palm City of the South dahil sa industriya ng niyog. Kilala rin ang lungsod sa makulay na kulturang agrikultural at mayamang kulinarya. May malalim na kasaysayan na nagsimula sa maliit na baryo ng Quezon na noon ay tinatawag na Buenavista. Ito ay formal na itinatag bilang bayan noong November 1879. Ang pangalang Lucena ay hango sa salitang Latin na Lucerna, nang ibig sabihin ay ilaw o liwanag, tulad ng mga aral ng Panginoong Diyos na itinuro ng kapatid na Felix Y. Manalo na naging ilaw at liwanag ng mga unang kaanib sa dakong ito. Dumating sa Lucena ang pangangaral ng Iglesia ni Cristo noong magtatapos ang taong 1935. Nagpadala ang kapatid na Felix Y. Manalo ng 2 ministro upang ipangaral ang mga salita ng Diyos dito sa lalawigan ng Quezon. Makikita pa rin ang bakas ng dating istasyon ng tren ng Lucena City. Dito ginanap ang unang pangangaral ng mga salita ng Diyos dito sa lalawigan ng Quezon. Sa ngayon ay may biyahe pa rin ang tren sa mga piling lugar sa Quezon at sa Laguna. Nakamamanghang isipin na nakikita pa din natin ang mismong istruktura ng dating istasyon ng tren na noong panahon ay nakarating ang sugo at naipangaral ang mga salita ng Diyos dito sa lalawigan ng Quezon. Ayon sa kwento ng mga kapatid, pagka dumarating ang sugo dito sa lungsod ng Lucena, ay dito siya dumadaan sa istasyon ng tren at una siyang pumupunta sa bahay ng kapatid na Andal na sakop ng PNR compound. Nagsimula ang pangangaral ng salita ng Diyos sa bahay ng kapatid na Andal. Dito mismo sa ilog na ito, sa Iyam River, unang isinagawa ang pagbabautismo sa unang 10 kaanib sa Iglesia ni Cristo dito sa Lucena City. Tay, saan pong unang gusaling sambahan isinagawa ang pagsamba ng mga unang kapatid dito po sa Lucena? Dito po sa dakong ito, sa kantuhan po ng Enriquez Street at saka ng Hermana Fausta. Ito po ay isang yari sa kahoy at yero na bahay-sambahan. Natatandaan ko lang, ang aming kapilya, ang bubong ay yung pugon, ang dingding ay yung sawali, ang upuan ay yung mga kawayang buong. Nagkakaroon po ng mga pagtitipon, ng mga debate o pamamahayag dito sa Lucena nung panahon yon ay dagsa po ang mga tao. Sapagkat dito po ay ilan lang kami nung panahon yon. Kaya marami po ang nagtataka, bakit ano itong iglesyang ito na namamahayag dito. Ang tatay ko nga ay ministro, kami ay namamahayag dyan sa mga kanto-kanto dyan. Inuulan kami ng bato.
Taong 1936 nang maging isang ganap na distrito ang Quezon, kaya't bago pa man magsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig, ay mayroon ng 40 lokal na nakatatag sa distrito ng Quezon. December 27, 1941, noong ikalawang digmaang pandaigdig, ay nasakop ng mga Hapones ang Lucena. Ito ay tinawag na The Fall of Lucena. Sa kabila ng pananakop ng mga Hapon, ay nagpatuloy sa pagsamba at paglilingkod ang mga kapatid sa dakong ito. Nabawi ng mga gerilyang Pilipino at ganap na napalaya ng mga Amerikano ang Lucena noong April 4, 1945. Anong pagkakataon po ito kinuha? Ay pagsamba ito ng kabataan. Pagsamba po ng kabataan. Ito yung aking anak, are ang bunso, are yung panganay. Ano po yung pangalan po ng bunso niyo pong anak? Sinalain. Nung sinananay ay naaalala ko pa, pag nag-iinsayo sa Lucena, ay inaabot ng gabi kasama ako. Hanga rin naman ako sa naging pananampalataya ng aming mga ninuno noon. Dito sa dakong ito, unang naitayo ang gusaling sambahan ng lokal ng Lucena City. Ito ay gawa sa light materials. Dahil sa paglago at pagdami ng mga kapatid, ito ay inilipat sa malaki at konkretong gusaling sambahan na nakatayo sa Granha Street. Sa ngayon, ang dakong ito ay tinatawag na lokal ng poblasyon. Dahil sa mabilis na pagdami ng mga kapatid dito sa Lucena, ay nagpasya ang kapatid na Felix Manalo na maipatayo ang isang bago, malaki at magandang gusaling sambahan. Ito ay may seating capacity na 1,288 at itinalaga ng sugo ng Diyos sa mga huling araw noong June 21, 1961. Mga 1957, dumalaw po ang sugo. Ano po Kaya yung pakiramdam nyo nung nakakamay po kayo sa sugo? Ay napakamapalad ako at yung pagdating ng kapatid na Manalo, nandun kami lahat. Sabi ng sugo, magtiis kayo at kahit mahirap ang buhay, may pagpapalaan Diyos sa iyo. Hindi malilimutan ang inyong pagpapakasakit. Sabi ko sa aking mga anak, sa aking mga, mapalad ako dahil simula sa sugo, kay Ka-Erde, hanggang kay Ka-Eduardo ngayon, nasasaksihan ko pa. Pare-pareho po. Dahil sa Biblia, lahat naman po yung binabasa. Wala po namang naiiba. Natutunan ko sa sugo. Pagtalagahan po ang tungkulin na ipinagkaloob sa bawat isang membro ng iglesia, lalo na sa may tungkulin, dito po nakasalalay ang ikapagtatamo namin ng biyaya. Lagi sinasabi ko sa kanila, basta lagi ninyong uunahin ng Diyos sa buhay ninyo. Kasi tinuturo naman sa akin, basta ikaw matuwid, hindi ka pabalik. Napakahalaga po na maipaalala po ang mga kasaysayan mula pa sa panahon ng sugo. At ito ang makita ng mga susunod na henerasyon. Sapagkat sa pamamagitan po ng kasaysayan ay makikita nila kung ano yung naging sakripisyo, kung ano yung naging paghihirap at pagpapagal ng sugo ng Panginoong Diyos, alang-alang po sa Iglesia. Kasaysayan ng pagpapatayo ng mga gusaling sambahan sa panahon ng kapatid na Felix Manalo ay umabot sa pinakamataas na bahagdan noong 1962. Nagpatuloy ang sabay-sabay na pagpapatayo ng mga konkreto at malalaking gusaling sambahan
na kinonsepto ng sugo. Pinakamalaking proyekto na pinagtibay ng kapatid na Felix Manalo ang pagpapatayo ng gusaling sambahan ng San Francisco dito sa Quezon City. Ang unang gusaling sambahan po ng lokal ng San Francisco ay itinayo po sa Bautista Street. Ang dating tawag po ay Calle El Porvenir. Ang unang gusaling sambahan po ay 300 seating capacity. Yun po ay semi-concrete na ang nagtalaga po ay ang sugo, ang kapatid na Felix Manalo noong January 2, 1947. Dahil po sa lumalagong bilang ng mga kaanib, ipinasya po ng sugo ng kapatid na Felix Manalo na magtayo ng isang malaki at magarang gusaling sambahan dito sa Del Monte Avenue, Quezon City. Sabi yan, iglesia, nagtatayo na kasi ako. Yung kapilyo nila, hindi maayos. Tapos, dito magtatayo. Tapos, nung makita nila nung tumaas na yung bilis pa ng pagkakatayo. Itinalaga po ito sa ating Panginoong Diyos na pinangasiwaan po ng kapatid na Felix Y. Manalo. Natapos at naitalaga sa Panginoong Diyos ang gusaling sambahan ng lokal ng San Francisco del Monte noong May 1962. At mula noon ay dito na isinasagawa ang mahahalagang okasyon sa loob ng Iglesia ni Cristo tulad ng ordinasyon, anibersaryo ng Iglesia at iba pang mga tanging pagtitipon. Damang-dama ng Iglesia ni Cristo ang malabis na pagmamahal ng kapatid na Felix Y. Manalo sa Iglesia, na kahit sa mga huling sandali ng kanyang buhay ay kapakanan pa rin ng Iglesia ang kanyang inaalala. Na ang isa rito ay maipatayo sila ng gusaling sambahan kung saan luluwalhatiin ang Panginoong Diyos. Isa sa hindi malilimutang tagpo dito sa gusaling sambahan ng San Francisco del Monte ay nang inilagak ang mga labi ng sugo ng Diyos sa mga huling araw, ang kapatid na Felix Y. Manalo nang siya ay pagpahingahin na ng ating Panginoong Diyos. Nagdalamhati ang buong iglesia sa pagpanaw ng sugong lider. Talagang kulang na lang mamatay ka sa sakit ng loob. Mula rito, 3 gabing lamay. Hindi ka natutulog, gabi lamay. Ililibig. Lakad dyan ang daan, punta sa south na gano'n. Tuloy ng San Juan, pasok sa Kung susuriin, 63 taon na ang nakalilipas mula nang pumanaw ang kapatid na Felix Manalo. Ngunit, ang mga strukturang naipatayo sa panahong yaon ay nananatiling nagagamit ng iglesia sa kanyang kaukulan. Ang gawaing pagtatayo ng mga gusaling sambahan na pinasimulan ng kapatid na Felix Y. Manalo ay ipinagpatuloy ng kapatid na Eranio G. Manalo at maging sa kasalukuyang pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Sa ngayon, saan mang panig ng kapuluan ang mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo na unang kinonsepto ng kapatid na Felix Y. Manalo ay nag-iiwan ng mahalagang tatak sa larangan ng arkitektura ng ating bansa. Maipagmamalaki hindi lamang ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, kundi maging ng bawat Pilipino, na sa Pilipinas ay tumitindig ang magagarang gusaling sambahan
na ngayon ay makikita na rin sa iba't ibang panig ng daigdig. Patunay lamang ito na ang Diyos ang sumasama sa iglesia, mula't mula pa sa panahon ng kapatid na Felix Y. Manalo hanggang sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Eranio G. Manalo at sa kasalukuyang pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo. At ang lahat ng ito ay gawa ng makapangyarihang kamay ng iisa at tunay na Diyos. Ako po si kapatid na Jem Boragay. At ako naman po si kapatid na Norby Moscosa. Hanggang sa susunod na pagbabalik tanaw sa kasaysayan ng Iglesia ni Cristo dito sa Iglesia ni Cristo Chronicles.